Baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po. Hindi pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. Hindi kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot din, nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. Kasi kaya nila ginawa yan, hindi para sa miyembro eh, yung hindi miyembro. Oho. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Para po sa kabatiran ng lahat, ito po kasi ay kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang logo, may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ, para bagang pinalilitaw nila na ito'y official na statement o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagtitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng iglesia Opo. na hindi naman totoo. Wala pong ganun, Sen eh. Kaya Opo. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw, at ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa gaganapin dyan po sa September 21. Araw po ng, ano bang araw yon? September 21. Linggo. Ano ha? So yun po. Linggo next week. Opo. Sana po ay naging malinaw, maliwanag sa lahat ang mensahe na yan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Sige po. Ulitin natin. Para First po sa kabatiran ng ating mga yung first paragraph, kababayan. para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing
Huwag kayong sumali. Opo. Wala pong sinabing ganon na bilin. Wala pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang paragraph, Sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin, kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mayroon ng bilin ng INC na, huwag kayong Sasali. Huwag kayong Opo. sasali dyan. Kasi nakalagay po doon sa post, Sen. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote pa, no? Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung Yan mali. hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan, yung ayaw magtagumpay yung gagawin. Ayun, Kung well, sino man yung yun nag-organize po. yan. Opo, yun po. Kasi baka kinatatakutan nila na sumama tayo, gano'n ba? Yes po, yes po. So inunahan na tayo. Pinre-em po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay well, ito po at least ay malinaw ang circular sa atin. At sana po ay naging malinaw din sa lahat ng ating mga Pwede, tunisubaybay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oho. Kasi hindi naman sinabing huwag eh. Ayun nga. Opo. So si Saito pwede sumama. Hindi ko na Ganun po ba? alam Ganun ba? kung... Hindi, ikaw naman. Pinakamabuti sana hintayin natin ang check kung meron mang magiging bilin ukol sa bagay na yan. Oho. Hindi, kasi yan pinangungunahan eh. Opo. Kasi kung meron sa takot bilin, nila, hindi, gumawa tayo ng paraan para sa ganun ay hindi sila sumali. ang Ang isang... mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Ang isang malinaw dyan, Sen, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin sa mga kapatid at sa mga kaanib po sa Kaya Iglesia lang, ni kasi Cristo. kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro yung hindi miyembro. Oo. Para sa ganun ay maisip na, talaga palang ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Yun po ang gusto nilang... Walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Ayun. Sana po ay naging malinaw yung bahagi na yan, Sen. Tuloy pa po tayo doon sa ating mga pagtalakay. Balik tayo doon sa Senado. Nelson, ano pa ba ang gusto mong ipunto sa kabatiran ng ating mga kababayan? Sige, i-discuss mo muna at hindi daw gumagana yung QR code eh. Ganun ba? Sa Ayusin mga text sa atin? Ayusin ko. Parang ano eh. Na- Binaha ata tayo. Binaha. Ayusin ko muna ha. Ang lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman sa... Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po ba ang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Aha. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na... Gusto ba niya, si Diskaya nagbangggit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, Dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin.
Sana yung ganong mga yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Opo. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Oho. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Ayun. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung siya sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Oho. Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Opo. Dapat nga. ganun. Oho. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, Anong gusto niyang mangyari? Oo. Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun Oo, eh. ba't yun? Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Oo. Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Oo. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee Oo. ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Oho. Oh. Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga eh. At uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, Opo. kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Oho. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako. Malinaw na silang may kagustuhan. Walang pumilit sa kanila. Hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit. Pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oho. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Opo. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Oho. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Oho. Nako. Anyway, sige po. Mayroon bang mga pumasok na comments o break muna tayo? Break muna. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.